Based sa mga insider, 2 linggo mula ngayon magkakaroon ng mga offers ang mga team dito kay Giannis. By December 15 US time yun. Ito kasi yung part ng season na marami mga players ang mawawala ang restriction at available na. Nung nakaraang game pa, nagkaroon ng injury itong si Giannis. Non-contact pa. Tinatakot ng ibang mga fans at mga coaches nagkaroon ng Achilles tendon injury si Giannis katulad ng kay Damian Lillard dati. Pero ang report, calf strain injury. Mawawala si Giannis ng 2 to 4 weeks base kay Sham. Ang senaryo pa ni Giannis ngayon, tinutulad kay Luka noong last season na bago na trade. Nawala nang matagal pero ang pinagkaiba kasi ni Luka, hindi naman siya nag-request or nagparamdam na meron trade sa kanya. Si Giannis ang dami. Estimated nasa 10 games mawawala si Giannis. Doon may hirapan ang Milwaukee Bucks na habang wala siya at habang natatalo din yung team, doon lalo tataas ang mga trade rumors sa kanya na gusto niyang umalis ng Milwaukee. Timing pa kung kailan papasok na mawawala yung restriction para sa mga player sa trade. Prior din sa game ng Detroit, within 24 hours, madaming nangyari kay Giannis. Ito yung inalis niya yung content related sa Bucks na nakipag-meeting pa siya sa kanyang team para sa trade. Obvious naman yung gusto ni Giannis na mag-trade yung Bucks para mapalakas yung lineup nila. Pero kung star player ang kukunin nila papunta ng Milwaukee, ubos na yung kanilang draft asset. Yung natitira nilang 20-30 pataas kung may mundo pa nun, papatak na si Giannis ay 35 to 36 years old kapag binitawan nila. Kapag magre-rebuild na ang Bucks, mag-iintay pa sila ng 2 taon bago makapagsimula. So nabasa ko lang din to, parang kinukonek sa kanya yung Thunder. Bagay na team kay Giannis yun dahil makipag-meeting siya buwan-buwan para sa trade ng team, hindi mauubos sa loob ng 3 taon yung draft asset ng OKC. Financial issue kasi si Giannis sa Thunder kapag nakuha nila. Saka lugi ngayon ng Thunder doon kung makikipag-trade. Kung next season siguro pwede. At isa pa doon, based sa mga write-ups, para mapigilan din ang Thunder na maging dynasty, ang isa sa pinaka-best trade, mapunta si Giannis sa San Antonio kasama si Wemby. Meron silang mailalagay na sapat na trade package para makuha si Giannis na hindi magagalaw ang majority ng kanilang lineup. Meron din silang ilang draft picks na mataas yung value. Konting team lang ang may power na makuha si Giannis at yung mga team na to contender gaya ng San Antonio. Meron pang iba gaya ng Knicks kaso nasa East. Ito rin kasi ang preferred destination ni Giannis ang New York, base kay Sham, at gusto rin kasi ng agent ni Giannis mapunta siya sa bigger market. Kung gusto kasing gumawa ng NBA ng dynasty na team na nasa bigger market, ang Knicks ang pinaka-best team doon dahil sila naman talaga ang pinakamalaking market sa NBA. Yun nga lang, mas better pa rin ang mga GM ng West. Kaya nga sinasabing mas malakas yung West, hindi naman dahil sa team lang yun, dahil magagaling ang GM na nasa kanila. Bukod siguro kay Nico Harrison, pero pinalakas kasi niya ang Lakers, hindi naman niya team yun, kaya magaling pa rin siya. Ang San Antonio naman, ang biggest trade na nangyari sa kanila, si De'Aaron Fox. Ito kasi yung papunta sa team nila. Si Kawhi kasi paalis ng San Antonio na napunta ng Raptors. Kaya December 15 ang target na pwedeng dumami ang trade offer dito kay Giannis. Katulad na lang ni Randle, sa time na to pwede na siyang i-trade ng Minnesota. Isa sa mga contender na team na pwede makakuha kay Giannis or Dark Horse, itong Minnesota. Malilihis tuloy lahat ng attention ngayon kay Giannis at mababaliwala yung katulad ni Ja Morant. Based sa mga insider, merong mga executive ng team na ayaw kay Morant dahil sa injury prone, max contract, bumababa ang production at komplikadong ilagay sa team. Nakamintis na kasi ng 8 games si Morant. Nilagay na rin siya sa day-to-day status. Medyo malapit na rin makabalik. Tanging Sacramento at Minnesota ngayon ang merong mataas na interest sa kanya. Katulad din ni Morant, si LaMelo Ball injury prone na merong max contract pero hindi kasing problemado ni Morant. Bumaba na rin ang production ni LaMelo ngayong season dahil nagkakaroon pa rin ng injury. Yung Hornets nakakuha na rin ng pamalit kay LaMelo. Si Trae Young naman nasa 17 games nang hindi nakakapaglaro dahil sa knee injury. Mukhang apektado rin si Trae Young na hindi nakapirma ng contract extension. Sa 5 games na nalaro niya ngayong taon, bumagsak ang stats niya. 17 points, 2 rebounds, 7 assists, 37 and 19%. Sa 3 player kasi na meron trade rumors ngayon, si Trae Young pa ang tinawag na maayos-ayos pero sina Morant, LaMelo at si Trae Young sinabi ng mga insider na negative value dahil sa max contract, lalo pat si Trae Young tricky ang sitwasyon niya.
dahil sa player option ni Trae Young. Kapag na-trade kasi siya, meron siyang option na lumipat pa rin ng team after this season. At dahil pumasok si Giannis, siya yung prime target ngayon ng mga team. Mas ipaprioritize siya kaysa makuha yung 3 guards.